Matthew chapter 21 verse 26 verse 41. Matthew 26 verse 41. Amen. Lahat ng handa na ay magsabi ng hallelujah. Amen. Hallelujah. Matthew chapter 26 verse 41. Nakita na po natin? Amen. Okay, basahin po natin. 41. Ang sabi niya po, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. Ulitin po natin. Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. Ang Diyos po magpala sa kanyang mga salita. Tayo lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat Ama sa mga oras nito, God. Patuloy na namin pinapasalamatan sa patuloy, Lord God, ng mga salita mo, Panginoon, na makakatulong sa aming buhay, espiritual, Diyos. Patuloy ka, Panginoon, na makahan sa aming pong mga buhay. Inanyahan pa namin patuloy ang Espiritu mong Diyos at siyang kikilos sa bawat puso. Kayo pong mga anak, sa bawat puso namin, bawat kaisipan namin, O Diyos, i-open mo to at muli papasukin, madaragdagan ang mga kaalaman, karunungan na gagaling sa iyo, mga salita. And we will obey your word, O God, Lord, para makatulong po sa aming buhay, mananampalataya, lalo na sa aming espiritual na buhay, O Diyos. Salamat, Panginoon, kasiyahan mo ng banal Espiritu ng salita mo ngayong umagang ito ay tago mo po ko sa iyong balabal, Panginoon, kaputian. Hindi po ko siyang makita, kundi ikaw ang makita ng iyong pong mga anak, O Diyos. Ikaw ang salita mo, ang siyang lalabas sa aking bibig, at karunungan, kaalaman lamang na nanggagaling sa iyo at hindi ang aking sariling kaalaman, karunungan, Panginoon. Salamat, Ama, patuloy ka namin pinaglilingkuran, pinapasalamatan, pinupuri, sinasamba sa aming pong buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, nabasa po natin kanina yung ating teksto, okay? Sa Matthew chapter 26, verse 41. Be watchful and prayerful. Amen. So, sabi niya po sa English, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Okay, sa ibang translation, but the body is weak. Amen. So, sabi nga po niya sa English, ay sa Tagalog, nabasa natin po kanina, no, makipagpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso, madaig ng kaaway. Ang espiritu ay nakahanda na, ngunit mahina ang katawan, mahina ang laman. Yan po ang pag-aaralan natin sa tulong po ng ating Panginoon sa umagang ito. So, nakita po natin, no, napakinggan po natin ang bawat testimonya o bawat mga kabutihan na pinagkaloob sa atin ng mga ilan-ilan nating mga kapatid dito po sa Lighthouse Church. Mga patotoo na patungkol sa panalangin. Ano yung magagawa ng panalangin sa atin? Okay? Ano yung maitutulong ng panalangin sa atin? Lalo na sa mga panahon natin ngayon. Amen? So napakabuti po ng ating Panginoon. Makapangyarihan po ang panalangin. Amen ba? Makapangyarihan po ang panalangin. Kanina sa Sunday School na pag-aralan po natin kung ano naman ang maitutulong ng salita ng Diyos. Amen? Salita ng Diyos. Sabi po natin, bibigay ng pag-asa. Ito ay matalim, diba? Sumasalamin. Ano pa? Ano pa po sa mga nakinig kanina? Makakatulong ang salita ng Diyos sa atin sa bawat sitwasyon ng ating pong buhay. At ngayon namang umaga, ang pag-aaralan po natin ay panalangin. So dito po makikita natin sa Matthew chapter 26 verse 36 to 46. Okay, yung eksena po dito na nalalangin si Jesus sa Gethsemane. Tama po ba? Sa Gethsemane. Makikita din po natin yan sa Mark 14 verse 32 to 42. Makikita din natin yan sa Luke 22 verse 39 to 46. So pare-parehas lang po yan. Okay, so makikita natin yung eksena na nalangin po ang Diyos, okay, sa lugar ng Gethsemane. Okay, na lugar. Ito yung
yung bago siya huhulihin, di ba? Bago siya bago mangyayari yung itinakda at sinulat mga propeta. Amen po ba? So dahil yung loob niya, no? Yung loob niya nahihirapan, di ba? So dito tao po siya, di ba? Yung kanyang nararanasan din natin minsan, amen? So nagkaroon siya dito ng kahirapang loob. Okay, yung puso niya dito nahihirapan. At sinabi pa doon na halos ikamatay, sabi niya, di ba? So naramdaman po niya yon. Naramdaman niya po yon. At pinasya po niya na siya po ay manalangin. At isa na po sa halimbawa na kailangan nating tularan ay isa na po yan ang ating Panginoong Jesus. Sa ministeryo ng ating Panginoong Jesus nung nandito siya sa sanlibutan ay isa na po yan, panalangin, prayer. Tama po ba? Panalangin po. Pagkakataon, sa bawat oras, sa lahat ng pagkakataon, makikita natin na ang ating Panginoong Hesus ay umaakyat sa tungtong ng bundok, pumupunta pa sa malayo, at kahit nag-iisa, kahit gabi, araw, siya po ay nananalangin sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga po sa eksena na to, makikita po natin, nagpasya siya na siya po ay manalangin. At dito, kinausap niya ang kanyang disciple na sino? Sino po yung kinausap niya? Si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Sino po yung dalawang anak ni Zebedeo? Si James at si John. Okay, so tatlong disipulo ng ating Panginoong Yesus na niyaya niya upang makipagbuyat sa Kanya, upang manalangin kasama niya. Ngunit dito, makikita po natin, kung babasahin po natin dito, isasummarize na lang po natin, no? Dahil hindi po tayo doon magpo-focus tayo in verse 41. Okay, so, sila po ay, sinabi niya po dito, makipagbuyat kayo sa akin. Ibig sabihin, manalangin kayo. Manalangin kayo, kasama ko, manalangin kayo. Samahan niyo ako sa panalangin. Ngunit nang siya po ay nanalangin, pagbalik niya, anong nangyari? Ang kanya po mga disipulo ay natutulog. Natutulog po siya. So makikita po natin dito, natutulog siya. At ngayon, sinabi niya dito, hindi ba kayo makapagpuyat sa akin kahit isang oras man lang? Sinabi po ng ating Panginoong Yesus yan. Hindi ba kayo makapagpuyat sa akin kahit isang oras man lang? Manalangin kayo upang hindi kayo mataig ng tukso. Amen? Upang mapagtagumpayan niyo ang tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Yan po yung sinabi ng ating Panginoong Jesus sa kanila. At muli bumalik siya at nanalangin ulit. Okay, doon niya sinabi sa kanyang ama, Diyos ko, Ama ko, kung maaari ilayo mo sa akin ang sarong ito. Diba? Saro ng paghihirap. Ngunit, ang kalooban mo, ang siya pa rin masusunod, hindi ang kalooban mo. Yun po yung panalangin niya. At muli bumalik siya sa kanya pong mga disipulo. Nananalangin na po ba? Hindi pa rin. Natutulog pa rin sila. May sarap ng tulog. Antok na antok, sabi pa doon. Sabi pa po doon. So, sinasabi doon, nakahanda ang espiritu, mahina ang laman. Amen. So, yan po yung pag-uusapan natin. Be watchful and prayerful. Amen po ba? So, buksan po natin sa Romans chapter 7, verse 22 to 25. Romans chapter 7. Romans 7, verse 22 to 25. Yan po, sige. So, ito po yung sinabi ni Pablo. Okay? So, sabi niya po dito, sa kaibuturan ng aking puso, ako ay nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan. At ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y nanipin sa kasalanan, nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang makaliligtas sa akin sa katawang ito na nagtutulot sa akin ng kamatayan? Spiritual po yung pinag-uusapan natin dito. Verse 25,
ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Amen. So nakikita po natin dito malinaw na malinaw. Okay na amen. Si Pablo naranasan niya din po ito. Amen. So sabi po niya dito, nakahanda ang Espiritu ng Diyos, ngunit ang laman ay mahina. Ang pita ng laman ay mahina. Kung titignan po natin, gustong-gusto natin na gawin. Tama po ba? Gawin yung inuutos ng Diyos. Yung aral na atin pong nababasa, yung pong binabahagi sa Bible study, yung pong naririnig natin, yung mga nanonood dito ng mga 700 Club o nababasa natin na lumalabas sa ating mga page, yung pangaral ni Pastor. Lahat para sa Diyos, gustong-gusto po natin gawin. Hindi po natin, ngunit ang Espiritu na nasa atin. Amen po ba? Amen. Dahil ang Espiritu na nasa atin at nananahan, gustong-gusto niyang gawin ang para sa ating Panginoon. Amen dito. Makikita natin, makipagpuyat kayo sa akin, manalangin kayo. Makikita natin, sinabi dito, ang Espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. So dito sabi po ni Pablo, so ang puso natin, gusto-gusto nating sumunod sa utos ng Diyos, ibig ng Diyos, gustong-gusto ko manalangin, ngunit dahil sa kahinaan ng ating pong laman, ay mas nagagawa po natin sundin ang laman. Amen. Ang laman. So pag nasunod po natin ang laman, ibig sabihin ang gusto natin, ang sinusunod natin at hindi ang Espiritu ng Diyos. Sino ang sinusunod natin? Ang kaaway. Amen po ba? Kaaway. Manalangin kayo upang huwag kayong madaig ng kaaway, tukso, kaaway, kasalanan, di ba? Madaig ng laman, ng kagustuhan mo, di ba po? So gusto nating manalangin, pumunta sa simbahan, di ba? Meron tayong don't watch every morning. Ang sarap kayang matulog. Ang sarap kayang matulog. Sorry po Ang sarap kayang matulog. Bahala kayong manalangin. Di ba po? May prayer tayo every Friday. Ayan. Sabi ng pastor, manalangin tayo. May gagawin ako. Ayan po. So, ang Espiritu na nasa atin, nakahanda na po yan. Andyan na po yan. Pero kailangan po natin bisiin, kapatid. Kailangan po maging buhay ang Espiritu na nasa atin. Kailangan po maging handa, maging alerto ang Espiritu na nasa atin. Paano? Paano po? Paano po? Manalangin! God bless Sister Gina. Manalangin upang madaig ang pita ng laman. Madaig ang tukso ng kaaway. Huwag kang pumunta, masarap matulog. Magpalit ka sa church maaga pa. Upo-upo ka muna. Selfie muna, cellphone muna. Mamaya na. Sabi ng kaaway, di ako kaaway Ayan, sabi po ng kaaway. At kapag sinunod mo yon, hindi ka nanalangin, hindi ka pumunta sa church, hindi ka nagsimba, lagi kang late, nasusunod mo ang laman, at mahina ang Espiritu na nananahan sa atin. Kaya sabi po ni Pablo dito, di ba po ba? Sa kaibuturan ng puso ko, ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Diba? Ibig sabihin, nalulugod, gustong-gusto ko. Ibig na ibig ko, sabi niya, subalit. Nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan. Diba? At ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naalipin sa kasalanan. Amen? Nananahan sa mga bahagi ng aking katawan na nananahan sa bahagi ng aking katawan. In verse 24, kahabag-habag ang kalagayan ko. Amen? Sabi dito, kahabag-habag ang kalagayan ko. Amen? Dahil mauuwi sa kamatayan. Kamatayang spiritual. Kapag patuloy itong mangyayari. At tinanong po niya dito, sino ang makapagliligtas sa akin? Sino ang makapagliligtas sa katawang ito na nagdudulot ng kamatayan?
kamatayan. Sino daw po? Sino daw po? Ang ating Panginoong Diyos. Amen. Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na aking Panginoon. Salamat sa Kanya. Amen. So ang Panginoong Jesus ang makakapagligtas sa atin. Kaya nga, di ba, nung sinabi ni Jesus, makipagpuyat kayo sa akin, samahan niyo ako manalangin doon sa bundok, okay? So, okay, samahan niyo ako. Ibig sabihin, okay, huwag kayong matulog, manalangin kayo, labanan niyo ang gawa ng laman, at ang utos ng Diyos, maghanda kayo, makipagpuyat kayo, manalangin kayo. Amen, manalangin kayo. At yun ang utos ng ating Panginoong Jesus sa umagang ito, kapatid, kailangan manalangin tayo. Amen. Manalangin po tayo. Isa pong paraan at mabisang paraan po iyan upang paglabanan po natin ang gawa ng kaaway. Amen po ba ang gawa ng kaaway? So, sinong makakapagligtas? Ang ating Panginoong Hesus lamang sa pamamagitan ng ating pagsunod. Diba? Obey. Sunod tayo. Sabi niya, ang Espiritu ay nakahanda na. Ang bawat isa sa atin, andyan po ang Espiritu ng Diyos. Andyan po, nananahan po sa atin ang Espiritu ng Diyos. Kaya dapat mas taigin ng Espiritu ng Diyos ang gawa ng laman. Amen po? Mas tataigin ng ating Panginoong Hesus kailangan ang kagustuhan natin. Dahil hindi na po tayo dapat ang masunod, kundi ang Espiritu ng Diyos na nasa atin. Hindi na po tayo dapat ang masunod. Ang katawang ito, okay? Ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Kaya mga kapatid, isa po ito sa turo ng ating Panginoon. Tinuturuan tayo. Kanina, di ba, napakinggan natin yung Bible Sunday School ni Pastor about sa salita ng Diyos. Napaka-importante rin ng salita ng Diyos at ang panalangin. Itong dalawang bagay na to ay napaka-importante sa ating buhay mananampalataya. Kaya kapatid, tinuturuan tayo ng ating Panginoong Diyos ngayon. Magbantay, manalangin upang maging masigla ang Espiritu ng Diyos na nasa sa atin. Amen. Upang maging masigla. Kasi kung hindi yan masigla, wala yang lakas at mahina yan, dadaigin ka talaga ng tukso. Dadaigin ka talaga ng kaaway. Mga kapatid, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na tayo po ay manalangin upang laging buhay, awaken yung Espiritu ng Diyos na nasa sa atin. Dahil kung patay yan at mahina yan, hindi natin malapaglalabanan ang gawa ng kaaway. Amen po ba? Kailangan laging gising yan. Nagigising natin yan. Napapasigla po natin yan. Nabubuhay po natin yan. Ano pa? Napaghahandaan, nagiging alerto, okay? Sa pamamagitan ng panalangin. Amen? Panalangin po. So, Galatians chapter 5, verse 16 to 17. Galatians chapter 5, verse 16 to 17. Sa yung Galatians po. Ayan, Galatians chapter 5, verse 16 to 17. Sabi niya po dito, ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay, at huwag ninyong susundin ang pita ng laman, sapagkat mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu. At ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Amen. Napakaklaro po ng salita ng Diyos. Amen. Napakaklaro po ng salita ng Diyos. Ang Espiritu na galing sa ating Panginoong Diyos na nananahan sa iyo ngayon, ang ating Panginoon sa atin ngayon, yan po ang patnubay natin sa ating buhay. Amen. Yan po ang patnubay natin sa ating mga buhay. Kaya, dapat mas malakas, tawag dito, alerto, mas buhay, mas gising ang
Espiritu ng Diyos kaysa sa laman. Okay? Dahil ang dalawang ito ay magkalaban. Hindi pwedeng magsama. Hindi pwede. Amen? Dahil ang Espiritu ng ating Panginoon, ang sabi po dito, sapagkat ang pita ng laman ay laban sa mga dinanasan ng Espiritu. Ayaw ng katawan natin ang mga bagay na gusto ng Espiritu. Gets po ba natin? At ayaw din ng Espiritu na nananahan sa atin ang gawa ng laman, pita ng laman. Ang gawa ng laman, pita ng laman, kasalanan po, no? Kasalanan. Okay, kasalanan. So, magkalaban ang dalawang ito. Kaya po, isa lang dapat ang manalo. Ano pong mananalo? Pita po ba ng laman? Ano pong mananalo sa ating pong mananampalatayang Kristiyano na sumusunod sa ating Panginoon? Dapat po ang magwagi at laging nananalo ay ang Espiritu ng Diyos. Amen. At mangyayari lang po yan kapag tayo po ay hindi natutulog sa panalangin. Mangyayari lang po yan kapag lagi po tayong nananalangin. Amen. Lagi po tayong manalangin. Amen. Lagi po tayong manalangin. Wala po akong sinabing pangalan na. Kung si Pastor nag-preach dito, sigurado meron na siyang sasabihin. Pero ako wala. Wala akong sasabihin. Pero may narinig ako doon, banda. Bahala kayo dyan. Ayan. So, manalangin ang tinuturo sa atin ngayon at sinasabi ng ating Panginoong Jesus kay Pedro, sino ba? Si James at si John, no? Makipagpuyat kayo, manalangin. Hindi nyo ba kaya makipagpuyat man lang sa akin kahit isang oras? Makipagpuyat kayo, manalangin upang hindi kayo madaig na tukso. Amen. Amen. Upang hindi kayo madaig ng tukso. Amen po ba? Amen. So, kailangan daigin po natin ang kaaway, ang pita ng laman. So, 1 Peter chapter 5, verse 8. First Peter chapter 5, verse 8. Tama ba? Ayan. So, sabi niya po kanina, upang hindi kayo madaig ng tukso. Sa 1 Peter chapter 8, basahin po natin. Humanda kayo at magbantay. Ang dyablo na kaaway ninyo ay parang umaatungal at aalig-aligid at humahanap ng masisila. Amen? Labanan niyo siya, sabi po. Amen? So, be watchful. Sabi niya po dito, the devil prowls around like a roaring, seeking someone to devour. Kaya kung hindi tayo maging maingat, hindi tayo naghahanda, hindi tayo mananalangin, madali po tayong masakmal ng kaaway. Amen? Humanda raw, magbantay sa dyablo. Magbantay sa dyablo. Paano tayo magbabantay? Paano natin babantay? Oy, binabantayan kita dyablo. Nakabantay ako. Nakabantayan laki ng mata ko. Kikita niyo ba yung dyablo? Hindi po. Amen. So, anong paraan? Panalangin. Prayer is our weapon para makipaglaban sa kaaway. Para makipaglaban sa ating kagustuhan ng pita ng laman na mapupunta sa kamatayan daw, spiritual, sa pagkakasala. Amen? Weapon. Prayer is our weapon. Patuloy tayong manalangin mga kapatid upang patuloy tayong magtagumpay sa gawa ng kaaway. Ephesians chapter 6 verse 18. Ephesos chapter 6 verse 16. Sabi niya po dito, taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. In verse 18, ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay na ano po yung nagsulat? Espiritu. Ba't di kayo babasa? Espiritu. Kaya lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Sumigaw po lahat ng hinirang ng Diyos. Amen. Sumigaw
pinili ng Panginoon. Di ba may awit yun? Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon. Di ba? Okay, so tayong lahat po yan, hinirang, pinili ng Diyos. Ano daw po yung gagawin natin? Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu ng Diyos. Lagi kayong manalangin. Lagi, patuloy maghanda para po sa lahat ng hinirang ng Diyos. Sa ating pong lahat yan. Prayer at all times in the Spirit. Keep alert, sabi niya po sa English. Keep alert with all perseverance for all the saints. Amen. So patuloy po tayo manalangin. Kapag sinabi sa atin ng Espiritu ng Diyos, manalangin tayo. Pag sinabi ng Espiritu ng Diyos, manalangin ka. Kapatid, pumunta ka sa maaga sa church, meron kayong don't wash, meron kayong prayer words ngayon. Sundin natin ang Espiritu ng Diyos dahil yun ang ibig ng ating Panginoon. Pero may isa pa rin bumubulong. Huwag na, maaga pa. Huwag na, maaga pa. Ay, manood ka na lang, ganyan-ganyan. Okay. So, sino kaya ang laging nananalo? Sino po kaya ang laging nananalo? Ang Espiritu ng Diyos o ang laman? Ang pita ng laman? Nawa ang Espiritu po ng Diyos. Kaya tinutulungan po tayong manalangin upang mapatay natin. Upang maalis po natin ang mga ganyan sa bawat, sabi po kanina, di ba, yung nabasa natin kay Pablo, sa bawat katawan natin na naninirahan. Amen? Ang kaaway. Amen? Luke 21 verse 36. Luke 21 verse 36. Verse 36. Ayan. Basahin po natin. Kailangan po natin manalangin. Sabi niya po dito, yung nasa taas, mag-ingat kayo. Verse 36, sabi niya, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Amen. So ito rin po kung bakit tayo nananalangin. Amen. Dahil maraming dumarating na mga situation. Meron tayong mga dumarating na sitwasyon sa paligid natin, di ba? So dito pinapakita dito yung pagdating ng ating Panginoon. Okay? So bawat panalangin natin ay katibayan din na naghahanda tayo sa anumang sitwasyon na darating sa atin ngayon upang paghandaan ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Patuloy tayong manalangin. Sabi niya, kaya't maging handa kayo. Kasi sa verse 34, ang sabi niya dito, mag-ingat kayo na huwag magbungon sa katakawan sa paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Sabi niya, baka abutan kayo ng araw na iyon at hindi nakahanda. Sapagkat darating iyon ng di inaasahan. Kaya verse 36, para tayo ay makahanda, ano daw gagawin natin? Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras, lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng sitwasyong ito. Amen. Napakaganda po ng salita ng ating Panginoon. Panalangin ang kailangan po natin. Prayer is our weapon. Again, sa atin po, tayo ay habang nandito po sa sanlibutan. Amen. Ano man yung sitwasyon. Sabi niya, sa lahat ng sitwasyon ng mangyayari. Amen. Lalong-lalo na spiritual battle natin sa kaaway. Amen. Sitwasyon natin, okay? Sitwasyon natin sa buhay. Pwede rin po tayong matangay ng sitwasyon natin. Kahirapan ng buhay. Ano ba? Walang trabaho, walang ganito. Okay? So, kailangan na patuloy tayong manalangin upang malagpasan natin. May lakas tayo. Nakahanda tayo sa lahat ng mangyayari na sitwasyon ng ating mga buhay. Sa sitwasyon na dumarating, na magkakaroon ka ng galit, sitwasyon na magkakaroon ka ng naiinis ka, okay? Kung malakas ang Espiritu ng Diyos at patuloy ka na nanalangin, naniniwala ako
na makokontrol natin yun. Masusunod natin ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. Dahil ang gusto naman Espiritu na nananahan sa atin is to love your neighbors. Di ba? Is to love your neighbors, hindi hate. Hindi po hate ang gusto, sa kaaway ang hate. Kaya kung ang Espiritu ng Diyos ay malakas sa ating pong buhay mananampalataya, we can love our brothers and sisters. Amen. We can love. We masushow, maipapakita natin ito. Larawan ng ating Panginoon ang mailalabas, makikita ng mga tao sa ating po mga buhay. Kaya napaka-bisa po ng panalangin sa ating buhay. Church of God, patuloy po tayo manalangin. Amen? Manalangin po tayo at pagdahandaan, lalo ng mga sitwasyon. At kapag malakas, nananalangin tayo, malakas ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. Amen? May mga sitwasyon na biglang darating, you can control your emotion. Naniniwala po ba kayo? Amen. You can control your emotion na magbubunga ng kasalanan, magbubunga ng galit, magbubunga ng makakagawa ka ng hindi maganda sa harap ng Diyos at mamamatay ka spiritually. Amen po ba? So you can control sa tulong ng Espiritu ng Diyos kapag yan ay buhay. Kapag yan ay masigla. Amen. Kapag yan ay gising. Amen. Amen. Kaya wag lamang po tayong mag-amen. Gawin po natin. Amen? Gawin po natin. Bakit kayo tumawa? Wag lang po tayong mag-amen. Gawin po natin yan. Patuloy po tayo na manalangin sa harap ng Diyos upang hindi po tayo mataig ng gawa ng kaaway. Amen. Hallelujah. Ano yung amen doon? Gagawin mo pa rin o amen, hindi mo na gagawin? O, dalawa lang yun, di ba? Dalawa lang yun. So, ayan po yung salita ng ating Panginoon. Sige po, lahat po tayo tumayo. So, ang Diyos po ay mabuti sa lahat ng pagkakataon. Napakabuti po ng ating Panginoon sa ating pong buhay.